Ayan, so hello, gusto ko ulit mag-hi, good evening po sa inyo. And meron lang po akong small request para po sa ating lahat para po mas engaging ang ating pag-uusapan. Kasi after nito, tuloy-tuloy na po ako. Okay lang ba? Pwede ko ba makita kayo? Sige po. Hindi po makalakay yung mga camera natin. Ayan. Sige, Para makita ko namin, nandyan pa kayo at gising na gising. sige po. Ayan. Small request lang naman po para makita Please ko po turn kayo on your personally. cam. Ma-meet ko po kayo. This is an honor na makilala ko po ang bawat isa. Yung 70 na participant. Ayan. So, hello po. Kamusta? Ayan. So, again, ako po pala si Brother Adrian Milag. And gusto ko magpasalamat sa inyo for inviting me to be your gospel sharer. Ayan. And thank you mga ka-prayer warriors of the Holy Spirit, mga ka-faith po natin dyan. And bago ko po basahin yung gospel reading, kasi Tagalog siya, pero basta pag nilayo ko si English, so okay lang ba, pwede ako Okay, gumamit ng English version. Pero paras lang naman yan. sige po. Ayan, so babasahin ko yun nandito, yan. Actually, ito, gamit ko yung Halo app. Ayan. Okay. So, sino dito familiar sa Halo app? Taas ang type yes, yes sa comment section. Yes. Yeah, di ba? Ayan. So, I highly recommend this Catholic app, the number one Catholic app, ay shameless plugin. Ayan. So, Halo app, nandito yung mga gospel reading, Bible readings na pwede natin pagnilayan every day na sobrang makakatulong sa inyong lahat. Ayan. Kasi ito yung ginagamit ko every day. Diyan ako nagbabasa ng gospel reading. Kung medyo ayaw nyo ng mga physical books, pwede nyo gamitin tong device na to. And also dito rin sa Halo Hub, mga ka-prayer warriors, maraming magagaling na Catholic speaker dito. At mga pare na talaga magbe-boost sa inyong spiritual life na wala po sa kalingkingan. Sa akin po to mga to, sobrang gagaling po nito. Wala pa po sa kalingkingan yung nalalaman ko. Pero po pag sa pagwapuhan ay medyo lumalaban tayo dyan. Joke lang yun. By the way, mga ka-prayer yung joke ko pang matalino, kung hindi po kayo tatawa, alam niyo na po yan. Okay? So, ang gospel po natin for today ay actually this is the second Sunday of Easter, which is the Sunday of Divine Mercy. Okay, alam po ba natin yun, na Divine Mercy na po this Sunday. At napakaganda ng gospel na to dahil very relate ako sa main character dito, yung si Doubting Thomas. Ayan, so babasahin ko na po. Ang gospel po natin for today is from John chapter 20 verse 19 to 31. On the evening on that first day of the week, when the doors were locked, sabihin nyo nga, pakitype, the doors were locked, The doors where were the locked. disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, peace be with you. When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe. Dito, kitang-kita, marami sa atin makaka-relate dito. Talaga yung pagkatao at tayo rin ay dumadating sa ganito. Now a week later, his disciples were inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger here and see my hands, and bring your hand and put into my side,
and do not be unbelieving, but believe. Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen me and have believed. Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book, but these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ and the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. Can we bow down our hands and let's pray? Father in heaven, today we are so grateful and thankful. And I know, Lord, that you will speak to us in a very special way, in a personal way, in our gospel for today. Dahil Panginoon, marami po sa aming buhay, maybe ngayong pagkakataon na ito ay nagdududa kami sa mga bagay na hindi namin iniisip na kaya mo gawin sa amin, mga pagdududa na kaya ba namin malagpasan ang mga problema, mga pagdududa talaga ba talaga na nadidinggin ng Diyos ang patagal ko ng pinagdadasal, mga pagdududa na kaya ba talagang ayusin ng Diyos ang buhay ko ngayon. And I believe kung sino ka man ngayon na nakikinig ngayong araw na ito, ang Diyos ay mangungusap sa iyo, ang Diyos ay magsasalita sa iyo through this gospel. This is a divine appointment na nandito ka ngayon kahit na medyo late na imbis na manood ka na lang ng teleserye, imbis na matulog ka na lang, pero nandito ka ngayon because God wants you to be here because He will speak to you, He will uplift you, and He will give you His word today. And Lord Jesus, I pray for all those people who are participating in this platform, that you will speak through them, through this gospel. I pray by the power of the Holy Spirit that they will realize that you love them so much, that your mercy is an ocean that will overflow in us, na ibubuhos mo sa aming Panginoon ngayong araw na ito. Speak to us, Lord. I am listening. Your servant is listening. Speak to us, Lord. In Jesus' name we pray through the intercession of Our Lady, Mama Mary, and Saint Joseph. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, grabe. So, pakitype nga mga ka-prayer warriors. Amen. Sabihin nyo nga, amen, amen. 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 Ayan. Grabe. So, I am so happy na nandito ka ngayon at nakikita ko kayong lahat. All those 17 people na nakikinig at nagtsatsaga po sa akin ngayon. But nandito kayo ngayon, ha? Pinagtsatsagaan niyo ako. Pero maraming po sa pakikinig at sa inyong mga dasal. And I pray that God will speak to you through my sharing dahil ako po ay isang mouthpiece lang po ni Lord. Lahat po nasasabi ni Brother Adrian, hindi po dahil sa galing ko, hindi po dahil sa anumang numbers of following ko sa social media, but God will speak to you dahil ako po ay isang servant lang ng Diyos. Wala po akong kwenta ko, wala po ang Diyos sa buhay ko. So maraming salamat mga ka-prayer warriors. By the way, I'm Brother Adrian Milag. Isa po ako Catholic content creator, blogger, preacher. And recently, I was awarded as Best Catholic Blog of the Catholic Social Media in 2022. At part din po ako ng Parish Pastoral Council ng Antipolo Cathedral, the first international shrine in the Philippines and in Southeast Asia. Meron ba dito mga taga Antipolo? Meron? So, meron ba tayo sa Antipolo dyan? Si Kuya Jeff. Kaway naman dyan. Kapit-bahay. Malapit lang po. Ayan, malapit. So, hopefully makabisita kayo sa Antipolo para makita nyo po yung kauna-unang international shrine dito sa Pilipinas at yung Golden Rose na binigay po ng Santo Papa
Nandun lang po yun sa likod ng Birhen. Makikita nyo po yun na dinisplay po doon ni Father Nante. Ayan. And also, isa din po akong, ang pinakamahalaga po na description para sa akin ay isa po akong asawa, isa po akong tatay. Isa po asawa ni Jessica at ng dalawa po naming anak na si Rian at ni baby Ivan Diego. Ayan. So yun po pinaka-proud ako sa sarili ko. Siyempre yung aking pamilya. At alam nyo mga ka-prayer warriors, brief intro lang sa akin yun. Parang kinuha ko na yung oras nyo kagad, no? Pero alam nyo, itong gospel na to, nung binigay po sa akin to ni Sister Mary, maraming salamat po Sister Mary for inviting me para mag-share po dito sa ating gospel for this coming Sunday. Napakahalaga ng mga points dito. Kasi dito, kung titignan po natin, ang dami nating pwedeng i-unpack dito. Una, yung divinity of Christ, yung pagiging Diyos ni Jesus, and yung sacrament. Ano yun? Yung Eucharist and confession. Pag-usapan natin yan. At syempre, yung pagiging tao ng mga apostles na imagine for almost 3 years nakasama nila si Jesus. Sila ay pinili. 'Di ba? Talaga na skin to skin, nakita nila, naka face to face, naka one on one, and yet nagdududa pa rin sila. 'Di ba nakita niyo 'yon? Na kung isipin niyo, 'di ba kung babasahin natin, madalas si Saint Thomas, 'di ba? Parang ang pangit ng naging sa kanya parang sabi natin na naging trademark sa kanya yung doubting Thomas, 'di ba? 'Di ba parang isipin natin every after ng Holy Week, after after second Easter of Sunday, ang reading palaging doubting Thomas. Pero 'di ba madalas gina-judge natin, ano ba naman niya si Thomas? Pinakita ng milagro, pinakita ng kung ano-ano. 'Di ba sabi nga dito sa gospel na marami pang ginawa si Jesus na hindi nasulat. At naniniwala din ako na nung kasama nila si Jesus, ay marami din nagawa si Jesus nang hindi rin nasulat sa Bible. 'Di ba? At nakita nila nasaksihan nila 'yon. Kaya nga kaya never talaga mag-work yung sola scriptura na yan. 'Di ba? Yung Bible alone. Hindi po pwede 'yon, 'di ba? Hindi nila kayang sa dami ng ginawa ni Jesus at sinabi, hindi po yung kayang magkasya sa isang libro. 'Di ba? Medyo humataw ako doon, 'di ba? Wala namang ibang sekta dito, 'di ba? Lahat dito Katoliko, 'di ba? Totoo 'yon. 'Di ba? Kung meron sasabihin nila Bible alone, so hindi po imposible po 'yon. Ang Diyos ay nag-iwan ng simbahan, hindi po Biblia. Nauna po ang simbahan bago ang Biblia. Hindi magagawa ang Biblia kung hindi nag-iwan si Jesus ng simbahan. At dito pinapakita ngayon doon sa gospel. At alam nyo ang ganda dito dahil 'di ba before tong gospel na to, ang dami mga beses nagpakita si Jesus sa iba't ibang tao. Actually, 500 people ang pinakita niya since yung resurrection. 500. 'Di ba? At alam nyo ang ganda dito kasi parang isipin natin, bakit 'di ba hindi niya inuna yung mga apostles niya kagad na i-reveal yung sarili ni Jesus? Hindi kagad, 'di ba? Parang medyo pinagpaliban niya muna. Parang medyo binigyan muna ni Jesus ng gap itong mga apostles na to para mag-mourn, 'di ba? I-express yung emotion nila, 'di ba? Pero tignan po natin 3 beses sinabi dito sa gospel na to, yung peace be with you. 3 beses. 'Di ba? Kasi bakit? Kasi alam ni Jesus na itong mga apostles na tinakwil siya, 'di ba? Parang 'di ba? Parang tinakwil siya, nagtakbuhan sila, parang nilaglag si Jesus nung hinuli siya, 'di ba? Nung pinako siya krus, talaga nagduwag sila, nagtakbuhan sila, 'di ba? So, parang alam ni Jesus na medyo iniisip siguro ng mga apostles na to na, nako, malilintikan tayo kay Jesus, kay Master. Kasi nilaglag natin siya, baka galit sa atin 'yon.
'Di ba? Kasi bakit? Ano ba yung peace be with you? Pag nagsisimba tayo, 'di ba? Ano ba yung peace be with you? 'Di ba usually yan yung nakikipag-reconcile ka, 'di ba? Sa kaaway mo, kung meron kang kagalit. So parang titignan natin dito, parang sinabi ni Jesus 3 beses. Siguro yung una nung yung pumasok si Jesus, 'di ba? Doon sa yung nagpakita si Jesus. Actually hindi siya pumasok, nagpakita siya doon bigla. Then ano yung sinabi ni Jesus, peace be with you, pero nagulat sila eh. Siguro inulit-ulit ni Jesus kasi para medyo hindi nila na-gets yung sinabi ni Jesus. So nung medyo naimasmasa na sila, inulit niya ulit, peace be with you. Kasi bakit? Parang pinutol kagad ni Jesus yung doubt nila na baka galit sa atin si Jesus eh. Baka inisip ng mga apostles, baka galit sa atin si Jesus. Pero hindi. Nakipagbati kagad, nakipag-reconcile kagad ang Diyos. Siya kagad ang nanguna na peace be with you. 'Di ba? At kung titignan din natin dito sa gospel na to, nakikita natin, 'di ba, na nung nagpakita si Jesus sa mga apostles, wala doon si Thomas. 'Di ba? Medyo yan kasi ang nangyayari sa medyo late palagi, 'di ba? Nahuhuli sa balita. Kaya magandang aral sa atin to. Kaya palagi pag talagang kaagad. Talagang dapat palagi ka nasa frontline para alam mo yung mga marites magaling diyan. 'Di ba? So, pero nangyari doon nung minarites ng mga apostles kay Thomas kasi late eh. Siguro nakatulog na naman tong si Thomas, 'di ba? O kaya may iba na namang inaatupag to si Thomas. Nung sinabi niya, kung sinabi ng mga tropa niya, yung mga apostles, sila Peter, 'di ba? Sila John. Hoy, nagpakita sa amin si Jesus. Tapos pinakita niya yung sugat niya. 'Di ba? Ang ganda din noon eh. Tingnan, nakikita niyo 'yun? Talagang pinakita ni Jesus yung mga sugat niya. At very significant to. Pamaya pag-uusapan natin 'yan. Tapos 'di ba, sabi ni Thomas, hindi ako niniwala, sinungaling kayo. Unless, 'di ba, anong sinabi ni Thomas? Parang ipasok niya yung kamay niya sa sugat ni Jesus. Dito sa mga kamay, 'di ba, yung kay Padre Pio yung nangyari, ang tawag doon stigmata, 'di ba, pati dito sa tagiliran yung sinaksak kay Jesus, gusto niyang ipasok. Kaya nga kung titignan natin, 'di ba, yung picture, yung parang ang ganda nung depiction ng doubting Thomas eh. Yung talagang si Jesus nakaganon siya, tapos si Thomas talagang susundutin yung sugat. Parang isipin natin, grabe naman tong Thomas na to. Pinako na lahat-lahat. Susundutin mo yung sugat. Di ba? Parang napaka naman ito. Parang inisip natin ganun eh. Pero alam nyo, kung titignan natin sa gospel na to, pinagbigyan siya ni Jesus. Di ba? Alam nyo yung nakikita natin dito, in our doubt, mga ka-prayer warriors, sa ating mga pagdududa, God will meet us where we are. God will meet us in a personal way. Alam mo yon, yung pakikita ng Diyos sa atin, yung pagdududa mo na God is so patient with us. Kahit ganun, parang napakababaw na kailan pa ba, ano pa bang proof na nabuhay si Jesus? Kasi sinasabi niya na yan, di ba? Bago pa siya ipako sa krus, bago pa siya huli, sinasabi niya na yan sa mga apostles na siya ay mamamatay at mabubuhay muli. Pero iniisip na siguro ng panahon hindi nila sineseryoso yun. Iniisip nila parang, ano ba yan? May punchline ba dyan si Jesus? Ano ba yan? Joke ba yan? Di ba? Siguro doon time na yun parang hindi nila sineseryoso na mangyayari yun. Kasi iniisip nila kay Jesus is like King David that he will conquer tatalunin ni Jesus. Siya'y magiging hari para labanan ang Roman Empire. Di ba? Para siyang si King David. Pero hindi nila inaasahan ni si Jesus ay mamamatay at mabubuhay after 3 days. At dahil doon, di ba, hindi sila makapaniwala na nakikita nila ulit at buhay na buhay si Jesus. Yes. Kaya nga, alam nyo mga ka-prayer warriors, itong doubting Thomas na to ay very personal para sa atin yan. Pwede ko rin sabihin na
Doubting Edeline, di ba? Si Doubting Leia, si Doubting Mary, si Doubting Kuya Jepoy, Doubting Dap, or lahat ng mga dito, di ba? Lahat tayo ay nagduda sa Diyos. Sino dito hindi nagduda sa Diyos? Sino dito napakalakas ng faith mo ever since hindi ka nagduda sa Diyos? Meron ba? Pag meron papaturo ko sa'yo, grabe. Di ba? Ba't nandito ka ba? Sana nasa langit ka na. Very holy mo eh. Sana all. Pero, di ba, isipin natin eto very personal to sa ating mga nagsiserve sa simbahan. Di ba? Kayo, for sure, ang tagal nyo nagsiserve sa simbahan at very active kayo sa inyong charismatic community. Ako part ako ng isang charismatic, yung Light of Jesus Family. Ni Brother Bo Sanchez. For almost 10 years na ako nag-serve dyan. At alam nyo, kahit isang dekada na ako na nag-serve sa Diyos, ang dami-dami pa rin pangyayari sa buhay ko na tinetest ng Diyos ang pananampalataya ko. Even up to this day. Parang inisip ko, Lord, talaga ba? Kaya mo? Oh, parang, di ba, kung titignan natin in a natural way, in human capacity, hindi natin maarok eh. Kaya ba talaga ni Lord, di ba, ayusin ang pamilya ko? Kaya ba talaga ni Lord na buuin ang pamilya ko? Kaya ba talaga ni Lord na ayusin yung anak kong drug addict? Kaya ba talaga ni Lord na alisin yung addiction ko sa pornography? Kaya ba talaga ni Lord na pagalingin ako? Kaya ba talaga ni Lord na buuin ulit ang pamilya ko? Kaya ba talaga ni Lord na baguhin ang buhay ko? Yes? Di ba? Minsan ang dami nating tanong sa Diyos. Without many times, kahit na nagsuserve na tayo. Right? Di ba? Pero, eto naisip nyo din ba mga ka-prayer warriors, na ang dami-daming beses sa buhay mo na tinulungan ka ng Diyos. Di ba? Katulad ng mga apostles, ang daming beses pinakitaan sila ng milagro, ang daming beses na si Jesus na nandyan sa kanila, tinulungan sila, sinamahan sila ng 3 taon. Alam mo, napaka-blessed nga ng mga yan 3 taon. Pero in that 3 years, nagduda pa rin sila. Di ba? Imagine that, mga ka-prayer warriors. So, alam nyo, sa journey natin, sa ating pananampalataya, nagiging doubting Thomas din tayo. Ang daming beses. Maybe up to this day, nagdududa ka pa rin sa Diyos. And I believe na ngayong araw na to, God will meet us. God will meet you in your doubt. At napakapasensyoso sa iyo ng Diyos. He is so patient with you kahit ipadut-dut niya pa yung sugat niya. Diba? Literally, ginawa yun. Ni Tom, inayaan yun ni Jesus. Diba? Kung isipin natin, iba, ano ba yan? Ba't ganyan? Diba? Parang, ay, ano ba? Ang morbid naman Thomas na yan. Diba? Pero, hinayaan yun ng Diyos na pinahawak yun para malaman ni Thomas na ang kaharap niya ay si Jesus. Na naging tao at isang Diyos. He is the 100% human. He is 100% God. At nung panahon na yon, na-recognize ni Thomas ang pagka-Diyos ni Jesus. Ano yung sinabi niya? My Lord and my God. My Lord and my God. Dito na-emphasize yung divinity ni Jesus. Imagine that, mga ka-faith. Diba kasi, iba yung aura ni Jesus nung panahon na yun. Hindi siya yung before nung resurrection. Ibang-iba. Kaya na-recognize ni Thomas. Diba? Sabi niya nga, my Lord and my God. Diba? Ito tignan nyo Etong my Lord and my God na to, emphasize ko to dahil ginagawa natin to sa Mass every Sunday. Yes? At gusto ko i-highlight muna yung divinity ni Jesus. Kasi di ba doon sa gospel, sinabi doon na the door was locked. Yes, the door was locked. In-emphasize ng writer that the door was locked. Wala na ba nangyari doon na nagpakita si Jesus, kumatok siya? Hindi. The door was locked.
So ano nangyari? Si Jesus nag-pass through siya sa wall. Tumagos siya. 'Di ba? At ano yung pinakikita doon? Yung pagiging, yung divinity ni Jesus. Ito, bigyan ko kayo ng trivia. Naniniwala tayo, 'di ba, yung isa sa dogma ni Mama Mary, which is the Immaculate Conception. At dahil doon, walang original sin si Mama Mary. Dalawa lang naman, si Jesus at si Mama Mary, spare from original sin. At dahil doon, ano ang na-spare din kay Mama Mary? Yung birth pain. Sino dito nanganak na? Taas ang kamay. Oh, alam niyo yung birth pain. 'Di ba? Siguro nasapak niyo yung asawa niyo eh, 'di ba? Di ka makakauli. Masakit. 'Di ba? Lalo na pag first time. Napakasakit niyan. And alam niyo ba, si Mama Mary, hindi siya naka-experience ng birth pain. Alam niyo bakit? Dahil, sabi ng mga Mariologists, nung panahon na yun, si Jesus ay nag-pass through lang din kay Mama Mary. Walang napunit na hymen. Kung mga medical term dito, yung hymen, yun yung sa babae, yung sa virginity. So pag napunit yun, hindi ka na raw virgin. Yan mga ano naman tayo dito, open-minded, 'di ba? Kasi ako nurse. So alam ko 'yan. So yun. Anong nangyari? Nag-pass through lang si Jesus. Kaya nga, naniniwala tayo, meron tayo din sa Katoliko yung dogma, yung perpetual virginity ni Mama Mary. Ang tawag dito ay yung virginitas in part 2. Kung mag-aaral kayo ng Mariology, ituturo yan doon, na si Jesus ay nag-pass through lang din kay Mama Mary. Kaya, since birth, nung pinanganak si Jesus, nanatili yung virginity ni Mama Mary kasi wala naman nasira, nag-pass through lang siya. Kasi Diyos yun eh. At sasabihin nyo, totoo ba yun? Oo naman, wala namang imposible sa Diyos. 'Di ba? So, ganun din nangyari, 'di ba? The door was locked. So, nangyari, pinakita ni Jesus, nag-pass through lang din siya at pinakita niya yung pagiging Diyos niya sa gospel na to. Yes? At ito alam nyo, yung tinakal ko kanina, di ba, na-recognize ni Thomas na after niya ma-recognize yung divinity ni Christ, sabi niya, my Lord and my God. I'm sure, di ba, alam niyo to. Saan niyo to madalas sinasabi? Pakitype nga. Sige nga, kung alam niyo saan niyo madalas sinasabi ang my Lord and my God? Tuwing kailan? Sang parte ng misa? Ayan, type niyo dyan sa comment. During consecration. Ayan, di ba? During consecration. My Lord and my God. Di ba sinasabi? Bakit? Bakit natin sinasabi yun? Kasi alam natin na during consecration, na yun ay totoong katawan at dugo ni Jesus. Ano nangyayari? Transubstantiation. Pakispell nga, transubstantiation. Sabihin ng iba, wag na, Brother Adrian, sabihin mo na lang. Ang tawag ng transubstantiation. Every time kinoconsecrate ng priest ang white wafer na yan, yung host na yan, yung hostia na yan, nagiging katawan at dugo yan ni Jesus. Diba? At ito, dito kayo malulungkot. Medyo may sasabihin ako sa inyo statistic. Alam nyo ba na napakadaming doubting Thomas din up to this day na mga Katoliko. Ito mga ka-prayer warriors. Alam nyo ba na almost 70% of Catholics all around the world do not believe in the real presence of Jesus in the Eucharist? Parang iba na shock, no? Parang, totoo ba yan, Adrian? Talaga? Pag pumunta naman ako sa simbahan, puno naman. Nagsisimba naman sila. Paano nangyari yun kung di sila naniniwala? 'Di ba? Pero totoo to. Alam nyo bakit? Alam nyo, hindi nyo nakakailangan makita yung number na yan eh. Pag kayo ay magsisimba, this Sunday, magsimba kayo, ma-observe nyo. 'Di ba? Ma-observe nyo kung paano sineseryoso
ng mga Katoliko ang consecration, every time consecration na. Magugulat kayo iba, nagko-consecration na, nagse-cellphone. 'Di ba? Nakikipag-usap sa jowa. 'Di ba? So, parang nung una nalaman ko, nakita ko yung figure na yun, parang di ako convinced. 'Di ba? Parang di naman totoo. Nalaman ko yan nung nakikinig ako kay Bishop Barron. Kilala niyo si Bishop Barron? Napakagaling niyang bishop na yan. Very napakagaling sa Bible. Talagang theologian yan. Sabi niya 70% of Catholics do not believe in the real presence of Christ. Pero alam nyo, nung tinitignan ko, totoo nga. Mukha nga. Totoo. Kasi ang dami mga Katoliko lang sa pangalan. Sorry tama. Tabi-tabi po Pero kailangan po natin malaman ang katotohanan. The truth will set us free. 'Di ba? Okay? So kailangan natin 'to harapin. Okay? So ganun nominal Catholics. Kasi makikita naman 'di ba, every consecration ganun 'Di ba? May kneeling na nga sa harapan nila, may kneeling na, ayaw pang lumuhod. 'Di ba? May kneeler na. Nakaupo na, ayaw pa rin lumuhod. 'Di ba? Kasi bakit? Kung alam mo Diyos 'yan, nasa harapan mo, hindi ka ba luluhod? Hindi ka luluhod? Luluhod ka yun nga lang, makita mo si Alden Richards, napapatili ka 'Di ba? O sino yung mga dito, hindi na yung generation nyo na talagang sikat na sikat, 'di ba? Pag nakita nyo talaga mapapatili ka, mapapaluhod ka. What more pa kaya? Ito na lang si Pope Francis, pag nakita mo 'yan. Grabe, baka mapaluhod ka talaga diyan. Pero imagine, yung Diyos ay nakikita mo diyan sa harapan mo during consecration, hindi ka pa baluluhod. Hindi ka pa magbibigay ng proper reverend. Sabihin nyo nga reverend. Reverend. 'Di ba? Nakikita natin 'yon na kaya na-convince talaga ako, especially communion, ang daming Katoliko walang proper reverence sa Eucharist. Ang daming Katoliko, every time to take nila ang host, walang proper reverence. Alam mo, para lang kumakain ng candy. 'Di ba? Para lang kumakain ng candy. Nakakalungkot 'yan. Tinitake na nga by hand. Parang holes lang ginanon sa bunganga. 'Di ba? Tama, parang chewing gum lang. 'Di ba parang, oh my gosh, sabi ko, Lord, parang alam nyo, kung titignan natin to, kailangan talaga. Minsan, kailangan harapin ng katotohanan. At alam nyo, mga ka-prayer warriors, gusto ko lang din i-share sa inyo to. Especially sa proper take ng communion. Alam mo, very passionate ako dito Isa to sa talagang gusto ko i-push. Gusto ko talaga i-preach to. Alam nyo, tayong dito sa Pilipinas, we are a Catholic nation, yes. Almost lahat dito Katoliko. Tama, hindi nga makadominate ang mga Protestante dito 'Di ba? Meron diyan, pero hindi nila hindi talaga, ang dami sagradong Katoliko pa rin. We're thankful and we're blessed by it. And sa Southeast Asia, parang tayo na lang yata ang Catholic, 'di ba? If I'm not mistaken, alam ko parang tayo na lang. Meron pa pong iba. Meron pa, 'di ba? Pero I mean yung mostly yung population na na talagang Pilipinas, and ang maganda pa sa atin, very Marian tayo, makananay 'di ba? Kaya nga merong Birhen ng Antipolo, ang ina ng mga Pilipino 'yan. Kaya very popular yung devotion na 'yan. Dahil gusto natin ng nanay, yung tender love. 'Di ba? And isa yan sa strength natin, nakakatuwa yun. Pero ang problema sa atin, kulang tayo sa catechism. Many of us are sacramentalized but not catechized. Tandaan nyo yun, Many of us are sacramentalized but not catechized. At ito yung gusto ko emphasize kayo, mga kapatid. Especially sa communion. Alam nyo, ako na-observe ko to. Ang dami ko nakakausap tungkol dito.
Alam niyo ba, during COVID, pandemic, sa Western, may kilala akong pari doon. Alam niyo ba, na hindi pinagbawal ang pag-take ng communion by tongue doon sa Western, sa US. Hindi ni-refuse ng mga priest doon yun. Nagbibigay din sila. Ang sabi ng isang pare na kilala ko taga US, si Father Randy, baka kilala niyo yan, na pag may mga gusto mag-communion by tongue, ang ginagawa daw nila, hinuhuli nila yon. Inuuna lang yung gustong banghan. Tapos yung mga, kung gusto mong kunin by tongue, talaga maghihintay ka. So, ganun ang ginagawa. Hindi talaga tuloy-tuloy doon. At doon, pag tinanggihan mo sila, talagang aawayin ka nila doon. Iba doon, sa Western. Pero isipin nyo to mga ka-faith, Western sila. Pero titignan natin dito sa atin, dito sa Pilipinas, pansinin nyo after ng COVID pandemic, almost normal na. Dami na nga nagko-concerts, Taylor Swift, halos haharapan na ng mukha eh. 'Di ba? Pero tignan natin, pagpupunta ka, pagbamasdan mo lahat na nagko-communion, bihira ka lang makita ng nagte-take by tongue. Almost lahat by hand. Bakit ko to ine-emphasize? Ito po mga kapatid Ang by hand, indult po yan. Indult, hindi siya norm. Ang hilig po sabihin nun, ang norm, ito po yung gusto ng simbahan na gawin natin. Ang indult, kaya po pinayagan ang by hand ng mga panahon na yon dahil po sa mga rebelding obispo na gusto nila, yun sa Canada yun eh. Kaya pinayagan yun ng Vatican. Pero indult siya. Pero kung titignan po natin na sa talagang sa ang talagang nire-recommend talaga by tongue. Kasi bakit? Ito yung mas proper reverend eh. 'Di ba? Kasi mas naiiwasan pa dito yung mga sacrilege or yung pagkahulog ng ostya. Alam nyo ako, nasaksiyan ko sa mata ko. Nahulog yung ostya. Yung kinuha by hand. Kasi bakit? Hindi pa nga lumalapat sa kamay, inalis na nung magko-communion. Nahulog. Naapak-apakan. Tapos bago kinuha ng lay minister, napakatagal. Gusto ko na nga, pinagmamasa ko, kunin ko na nga, kakainin ko eh. 'Di ba? So, nakikita natin, parang yung sinasabi ni Bishop Barron na 70% of Catholics do not believe in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. Bukang tama nga. Kasi bakit? Kung naniniwala talaga tayo na Diyos yan, na tinitake natin in the Eucharist, we will take it in proper reverence. Hindi ko sinasabi na masama po by hand. Okay? Indult yan, ibig sabihin, pinayagan po yan ng simbahan, inapprove po yan, pero hindi po yan ang norm. Ang nangyari kasi, ang indult yung nagiging norm sa atin ngayon. Kaya ako, gusto kong, kahit ito na matandaan nyo, bumalik na po tayo sa norm. 'Di ba? Huwag na po tayo matakot sa virus. Hello, COVID. Natatakot pa rin ba kayo sa COVID? 'Di ba? I mean, sino ba mas malakas? Ang Diyos ang COVID. Tingin mo ba kung yan talaga ang Diyos, hahayaan ni Jesus na magka-COVID ka? Hindi. At meron akong alam na isang syudad sa Medjugorje, alam niyo yung Medjugorje, nakausap ko yung chaplain nila doon. Nung simula nung pandemic, hindi sila nag-lockdown doon. Normal ang buhay at konti lang ang namatay doon. Halos hindi ra kumalat ang COVID doon. Kasi bakit? Namumuhay yung pananampalataya. Kasi kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, bakit ka matatakot? 'Di ba? Yes, naniniwala ako, may mga doktor dito, medicine is good. Blessing yan. Pero may mga pagkakataon na hindi kaya na-explain ng science ang faith. Kaya nga may mga santo eh. 'Di ba? Kung may explain ng science ang mga miracle, walang mga saint. 'Di ba? Yung imposibleng gumaling. 'Di ba? Ang maganda nga rin science, pwede nila explain yung nangyayari, yung fenomeno. Pero most of
the time, may mga pagkakataon na pag ang Diyos ang gumalaw, hindi kayang explain ng science. At doon, ayun ang tinatawag doon na milagro. At ito yung gusto ko emphasize sa inyo, na ito yung pinapakita sa atin ngayon, na alam ko lahat na nandito ngayon, meron kayong pagmamahal sa Eucharistia. Diba? Kaya sana i-share natin to, yung passion natin, yung maging Eucharistic adorers tayong lahat. Diba? Sino dito pumupunta ng Blessed Sacrament every week? Taas ang kamay. Wala? Siguro twice. Yan. Ayan, diba? Sa group namin, bro, meron naman kaming online para sa mga hindi nakapunta. Holy Hour. Ayun, Holy Hour. Oh, Pero sige, Pero bro. Lahat pumunta ng Blessed Sacrament. Yes, 'di ba? Ako I highly suggest at least once a week, at least 5 to 10 minutes, umupo ka diyan kahit wala ka sabihin. And you will feel the real presence of Christ. Sino daw wala? Wala kayong adoration chapel diyan? Wala po. Oh. Ay, pag ganyan pagka nagawa na po yung simbahan namin. Kung sa kalapit na lugar wala din. Hindi po ako napupunta sa ibang Pag ganyan siguro Hayo lang po nakapunta pero parang wala naman ako na na nagawi na Ewan ko lang sa ibang Napunta lang po ako pag may hayo pero pagka hindi ko naman intention talaga na pumunta para sa adoration. Or kung wala kay adoration chapel, I'm sure yung simbahan may tabernacle. Inilalagay ng ostya. Yun, pwede kayong pumunta doon, pwede kayong bumaba doon. At least 5 to 10 minutes, gawin niyo yun. And you will feel the real presence of Christ. Ngayon po kuya, nasa na po sa Christi po yung yung tabernacle kasi nga ginagawa po yung church namin. Yes. Ayan, so yun. Alam nyo, ang dami-dami ding patotoo. Talagang yung power ng Eucharist. Bigyan ko kayo ng isang example, Alam nyo ba yung kwento ni Saint Clare of Assisi? Kilala nyo ba si Saint Clare? Diba? Alam nyo ba nung panahon na yon may mga Saracens na gustong i-invade ang Assisi. Tapos balak nilang gasahin yung patayin yung mga madre ng mga panahon na yon. Alam nyo ba anong ginawa ni Saint Clare? Yung Eucharistic faith niya, pumunta siya, hinarap niya yung mga Saracen na yon, hawak-hawak ang Blessed Sacrament, inilabas niya yon, at alam nyo ba, nung hinarap yun ni Saint Clare, nagtakbuhan yung mga Saracens. Talaga nagtakbuhan sila, nagulat sila, tatakot sila. Diba? Ang dami. At alam nyo ba, meron din akong kilala na pare na ginawa niya to kasi parang nagkaroon ng warning tsunami sa lugar. Alam niyo ba ginawa nung pare nung magkakaroon na ng tsunami, pumunta siya doon sa shore at hinarap niya yung Blessed Sacrament. At alam niyo ba nangyari? Yung parang yung tsunami, parang lang siya nag-wall na gano'n na hindi siya tumuloy. At yung pangyayari to, it was recorded. Diba? So nakita natin yung power of Eucharist at kilala naman natin si Blessed Carlo Acutis. Diba? So sa website niya, dinocument niya yung napakaraming Eucharistic miracle. How can you explain it? Na yung wafer na yon ay naging flesh. Nagkaroon ng dugo. Diba? At pinurove yun ng science na talaga naging flesh, nag-transform ng flesh. Diba? Familiar kayo sa Eucharistic miracle for sure. At nakagulat pa, nung tinest nila yung dugo doon, type AB. Grabe. So, alam nyo ba yung type AB na yun? Yun din yung same type na nakuha sa Shroud of Turin. Oh, alam nyo yan, diba? Kaka-resurrection lang. So, yung shroud daw, yun yung ginamit na, yun yung pinambalot kay Jesus. Ilalabas ko yung interview ko with Brother Barry Squartz. Siya yung scientist na nag-examine sa Shroud of Turin. Baka within this week, ilalabas ko yun. I'm sure baka kilala nyo yun, na-interview ko siya. Siya yung, siya yung in-approve ng Vatican. So, in-explain niya doon yung sa Shroud of Turin. So, napakaganda niya. Abangan nyo yan. So,
Alam nyo, ang daming mga patotoo tungkol sa Eucharist. Alam nyo, even kahit hindi ko nga sabihin sa inyo to kayo mismo, 'di ba, pag nandun kayo, kaharap nyo na yun, 'di ba, you felt peace. You felt the presence of God. 'Di ba, pag nakakasimba ka, pag nakakatake ka ng ostya, iba yung nararamdaman mo. 'Di ba? Yung nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Yes? Tama? At dito sa gospel na to, gusto ko rin i-highlight. Na pala, so bibilisan ko na lang. Yung sa sacrament of confession. Sinabi dito, 'di ba? Sinabi dito yung sa part na to, sabi dito, 'di ba? Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. So nakita natin dito yung sacrament na iniiwan ni Jesus sa mga apostles, na alam naman natin yung apostolic succession na pinasa-pasa yan until to our bishop, at binigyan ng authority yung mga pare. At dahil yung alam mo yun, yung pinakikita dito yung sacrament of confession. And alam nyo, napaka-importante ng confession. Alam nyo ba yun? Sino dito ang fan ng exorcism, spiritual warfare? 'Di ba? 'Di ba gusto natin 'yan, yung mga nakakatakot, ganyan, yung mga kademonyohan. 'Di ba? Exorcism. Dami mga paring kilala, 'di ba? Na many to mention, magagaling na exorcist natin dito sa Pilipinas. Pero paulit-ulit nila 'to sinasabi, even si Father Amort, 'di ba? That confession is powerful than exorcism. Okay? Bakit? Simple lang naman 'yon. Dahil ang exorcism, sacramentals yan. Ang confession, sacrament. 'Di ba? Kaya nga, ang palagi sinasuggest, ang dami ko nakakausap ng mga exorcist priest, bago sila mag-perform ng deliverance para daw mapadali ang trabaho nila, pinapapunta nila sa confession. 'Di ba? Kaya ang dami daw many instances na nung pinipray over nila yung nagre-react, pero after daw pumunta ng confession, halos wala na. Nakita nyo yun? Sino dito nagko-confess? I'm sure lahat tayo dito, 'di ba? O wala naman siguro nag-confess dito nung first communion niya. Wala naman siguro, 'di ba? Wala naman siguro. O kaya bago ka ikasal. Yan yun eh. Pagkakataon na yan. 'Di ba? Dapat at least, ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, ang good Catholics daw at least once a year. Once a year, 'di ba? Okay ka diyan. Pero wag naman ganoon, mga ka-prayer warriors. 'Di ba? Kasi ang confession para nililinis ang kaluluwa mo. 'Di ba? So at least I recommend once a month makapag-confess ka. 'Di ba? Once a month. Every other day daw, bro. Grabe yan. Lodi. Sana all. Pala grabe kasalanan mo. Sana all. Ako, personally, once a month ako. And ako I really encourage na at least once a month makapag-confess ka. At least good confession talaga. 'Di ba? Good confession. Paano mo makukuha ang good confession? Yung daily examination of conscience. So, bago ka matulog, at least 1 to 2 minutes, examine mo, Lord, ano ba yung mga nagawa ko ngayon? 'Di ba? Huwag ka mayabang. Huwag mo yung sabihin, ay Lord, kasi kaya ko lang naman ginawa yan. Kasi kinismis niya ako eh. 'Di ba? 'Di ba? Hindi, dapat aminin mo sa sarili mo na nagkasala ka. 'Di ba? Madali lang na malaman yun doon sa 10 Commandments. 'Di ba? Wag tayo masyadong defensive. 'Di ba? Every time na you will go to confession, maging transparent ka diyan. Ilabas mo lahat ng baho mo kay Father. 'Di ba? Kahit ano 'yan. At good news, hindi kanya i-chismis. Okay? Hindi pagkakalat ni Father kasalanan mo. Hindi nila gagawin 'yon dahil bawal 'yon. Matatanggal ang kanilang pagkapare. Hindi nila pwede pagkalat yung kinonfess mo. Okay? Wag po tayo tamang hinala sa mga kaparian natin dahil sila ay
instrumento ni Jesus. 'Di ba? Ito, napakaganda nga nito kasi ang sacrament, iniwan niya ni Jesus para magkaroon tayo ng direct line sa Kanya. As in direct, yung nangyari na, 'di ba, yung pakipag-usap ng mga disciple kay Jesus, as in face to face, na nakaka-direct nila sa Jesus. So, parang ang mga sacrament, parang iniwan sa atin yan ni Jesus para dumirekta ka sa Kanya through the sacrament. Okay? Para isipin natin paano nangyayari yun. Pero ganun ang Diyos eh. 'Di ba? Mag-work. Alam kasi ni Jesus na mapapagod ka. Alam ni Jesus na magkakaroon ka ng kasalanan. Alam ni Jesus na hindi mo yan kaya. Pero dahil iniwan ni Jesus ang mga sacrament, kasi alam ni Jesus ang pagiging tao mo, kaya tayo may sacrament. And we are blessed na you are a Catholic because we are the only church na merong ganyan, ang sacrament. Tama? Amen? 'Di ba? At alam nyo, isa pa sa blessing, this coming Sunday, papapyawan ko na lang to, yung Divine Mercy Sunday. Okay, alam nyo po ba yon, Divine Mercy Sunday? Apo. Alam nyo ba na merong pangako si Jesus sa ating lahat? Grabe to, grabe pa sa indulgence. Kung napanood nyo na yung vlog ko, ibibilisan ko na lang din kung ano to, di ba? Ano sinabi ni Jesus? Sabi niya kay Sister Faustina, "On that day, the very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of grace upon those souls who approach the fount of my mercy. The soul that will go to confession," take note the soul will go to confession and receive the Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. Nakasulat yan sa Diary of Sister Faustina sa paragraph 699. Nakita niyo yun? Ganun lang kadali. Magko-confess ka lang at magko-communion ka lang, you will obtain complete forgiveness. Complete. At wala ng punishment. Kasi bakit? Ano ba yung tinutukoy dito ang punishment? Kasi bakit? Pag tayo ay nagkaroon ng kasalanan, mortal sin, nagkaroon tayo ng mortal sin, may consequence yan. Kahit na nakapag-confess ka na, meron pa rin siyang temporal punishment. Sabihin nyo nga, temporal punishment. Temporal punishment. Ano tong temporal punishment? Ito yung tinatawag natin, naniniwala tayo sa purgatory. Purgatory. At maraming saint na nagsabi, ang fire daw sa purgatory ay ka-level ng hell. Pero temporal lang naman. Diba? Temporal. Pero sino ito gusto pumunta purgatory? Ganun. Pero alam niyo, good news, ang purgatory, God's mercy yan. Kasi pag nakapasok ka sa purgatory, papunta ka na ng langit. Diba? Pero kung Katoliko ka naman, sinasabi na nga ni Jesus, magko-communion, magko-confess ka lang, magko-communion, di ka nadadaan ng purgatory, tatamarin ka pa ba? 'Di ba? Kaya nga paulit-ulit ko to yung sinabi ni Father Randy, yung spiritual advisor ko. Marami sa atin hindi gigil na gigil para pumunta ng langit. Mas gigil na gigil tayo sa mga pangarap natin dito sa mundo. Don't get me wrong, may mga pangarap ako sa buhay. Pero syempre, ikaw ay tao, mamamatay ka. Sabihin mo nga, mamamatay din ako. Huwag naman bukas, Lord. Di ba mamamatay tayo lahat. Sino dito immortal? Di ba? Una-una lang. Di ba? So, ibig sabihin, meron ka pa ibang destination. Ano yon? It's either heaven or hell. Di ba? Pero sinasabi na nga ni Jesus sa atin binibigay niya na nga sa lahat sa atin O magko-confess ka, tapos magko-communion ka, you will obtain complete forgiveness. That's it. Ganun kadali. Para sabihin mo, Adrian, ganun lang kadali. O bakit? Gusto mo pahirapan ka pa ni Lord? Diba minsan ginagawa natin komplikadong bagay-bagay. At alam mo ba bakit yun gusto ni Jesus? Tanong sa akin bakit? Bakit? Kasi pinapadali niya sa yung lahat. Kasi gusto ka niya makasama. Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya merong divine mercy. Diba? Ocean of mercy ibubuhos niya this coming Sunday. Those who will confess
and we'll take communion. Actually, may tatlo pa dun eh. Yung pray for the Pope's intention, do an act of mercy, tumulong, act of mercy, alam naman natin yan, tumulong ka sa mahirap, wag ka muna siguro magmarites, ganyan, di ba? Batimin ka away mo, yan, acts of mercy yan. Di ba? Bigyan mo ng ano bro? Yan. Tapos, tawag dito, pansinin mo yung kaaway mo, bigyan mo ng merienda yung manugang mo, yan, acts of mercy yan. Pag imasahin mo yung asawa mong pardagul, di ba? Acts of mercy yan. Kaya nyo yan, di ba? Prayers of the Holy Spirit kayo. So, Holy Spirit will empower you. Ano pa isa? Di ba? Siyempre, detachment from sin. Di ba? So, yun eh. Di ba? So, kung hindi ka pa nakapag-confess, tingin mo nagkaroon ka ng mortal sin, bago mag-Sunday, sana makapag-hanap ka ng pare at makapag-kumpisal ka. Okay? Huwag ka maging protestante, direct to God. Huwag yan. Nako po, problema yan. Di ba? Tayo naniniwala that God, yes, we are direct to God. Nagde-direct tayo to God, tayo humingi ng kapatawaran. Yes, pinapatawad ni Lord. Pero yung venial sin lang yon. Yung mortal sin, ang makakapagpatawad nun, confession. Okay? Confession. Yes, every day, kaya nga may daily examination of conscience, yung venial sin napapatawad, we direct, di ba? Kaya may yung nire-recite natin, act of contrition, napapatawad nun ang venial sin. Pero pag may mortal sin ka, kaya nga bro, confession. Ang joke, di ba? Sige bro. Ang joke sa pag-Catholic ka, see you in purgatory. Pag outside Catholic ka, see you in hell. Grabe. Pag nagkasala ka, pag may mortal sin ka. Tama. Pero siyempre, tayo naman mga Katolik, naniniwala pa rin natin na God's mercy is hindi lang naman limited sa Catholic faith. Naniniwala tayo na Amen. silang ibang mga sekta, pwede rin naman silang maligtas. At basta ipamuhay nila yung pamumuhay ni Jesus. Especially yung mga pinanganak na sila doon sa religion na yon. Alam nyo ba ang grave? Kung ikaw ay Katoliko at lumipat ka pa, yun ang medyo delicates ka dyan. Lalo na kung ang nilipatan mong religion ay hindi naniniwala na Diyos si Jesus. Patay tayo dyan. Okay? Alam ko na yan. Kaya, di ba? Alam na nila yan, di ba? So, yun ang delikado. Kaya, kung Katoliko tapos lumipat ka pa, tapos doon pa sa nilipatan mo, nako, delicates ka dyan. Kaya, we as Catholics, talaga we really preach this truth eh. Kahit batikusin pa tayo ng maraming sekta, 'di ba? Naniniwala tayo na ito ay ang simbahan ni tinatag ni Jesus. At kitang-kita ngayon dito sa gospel na binabasa natin ngayon. And ayun lang mga ka-faith, so this coming Sunday, make sure na makapag-confess tayo at mag-commune, magsimba tayo at gawin po natin yun. And we will receive the ocean of mercy, yung complete forgiveness from God. At ayun lang, so kung anumang pinagdadaanan mo ngayon, anumang problema, anumang challenges, kumapit ka lang kapatid. Hindi ka papabayaan ng Diyos. 'Di ba? Etong binabasa natin yan, dito pinakita na Diyos talaga si Jesus. Na kung ginawa niya yan last 2,000 years ago, patuloy siyang gumagalaw sa simbahang iniwan niya. At yon ang Catholic Church. Diba? At we are so blessed that Jesus gave us the Eucharist, which is the centrality of our faith. You are Catholic because you dahil merong Eucharist. Diba? Amen? So, let's close with a closing prayer in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, today, maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Lord, today as we close this session, hipuin mo po ang bawat isa na nakikinig ngayon ng mensahe mo
Panginoon, ibuhos mo ang iyong walang hanggang awa. Ibuhos mo ang walang hanggang biyaya sa kanilang buhay. Ano man mo pangangailangan nila sa kanilang finances, relationship, spirituality, sa trabaho, sa negosyo, ikaw na po bahala, Panginoon. Dahil sinabi mo that seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Naniniwala ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na gumagalaw at you will meet us in a personal way, in our doubt, in our imperfection, in our sinfulness, na nandyan ka, Panginoon, na lagi mo kaming pinapatawad at hindi ka nagsumusuko sa amin, Panginoon. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus at sa intercession ni Mama Mary at ni Saint Joseph and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you. Bro, Sorry, medyo nag-extend ako. Okay lang po. Maraming salamat, Ayun bro. po. Thank you po. Good night. Thank you, bro. Thank you po. Thank you po, Brother Adrian.